fight of tonight. 到了我们今天最后的终极对决。首先有请蓝方选手来自俄罗斯的 Evgeny。Now to the opponent. In the red corner, in the name of Great Tiger, Yod Payak from Thailand. 有请红方选手来自泰国的 Yopayak。Kamusta sa lahat, mahal na mga manonood? Ito ang Legend 11 ng Sichuan Ni, isang World Muay Thai Night na nilikha kasama si Top Kin. Estasyon ng Dujiangyan. Ako si Tony. Ako si Dongjiang Tao. Ngayon, ang dalawang manlalaro na ito sa court. Ang manlalaro ng pulang panig ay si Yao Peya mula sa Thailand. Ang kalahok sa timog ay mula sa Eugene ng Russia. Ang taas ng Yao Peya ay 1.77 metro. 1.70 metro ang taas ni Eugene. Mula sa visual na pagtatantya na ito, mas malaki pa ang agwat na ito. Mas malaki pa ito. Halatang mas matangkad si Yao Peya kaysa kay Eugene. Pagkatapos nating tingnan ito, Yao Peya ay humihiwalay mula sa karamihan ng tao. Gumawa ng ilang paggalaw ng pagwawalis at pagsipa. Ngunit sa mga tuntunin ng teknikal na estilo, si Eugene ay isang tipikal na kickboxer na estilo ng Europa. Napanood ko siyang nakikipagkumpetensya minsan. Malakas din ang kanyang boxing skills. Ibang-iba ang laban na ito sa huling Mateo natin. Ang kanyang mga kasanayan sa boxing, pag-atake o pag-iwas. Ang kanyang pangkalahatang kakayahan sa lahat ng aspeto ay mas mataas kaysa kay Matthew. Bukod dito, ang kanyang mga kasanayan sa boxing ay mas angkop sa mga tugma na pinamamahalaan ng mga patakaran sa libreng pakikipaglaban. Tama yan, tignan natin si Yao Peya. Dahil para kay Yao Peya, ang pagkawala nito ay ang landas na dapat puntahan. Matapos ang mga pamamaraan ng pambalot at siko, ipinagtatanggol at pinipigilan ni Yao Peya ang mga suntok ng mga kalaban. Dalawa pang mahiwagang kayamanan ang nawawala. Sa sandaling ito, para sa kanya, mula sa kanyang sariling teknikal na sistema, ito ay isang napaka hindi kanais-nais na sitwasyon. Ngunit kailangan nating tingnan ang magkabilang panig. Sa laban na ito, kumusta ang kanilang mga taktikal na kaayusan? Ito ang pamamaraan ng kamao ng asul na paksyon. Ang asul na panig ay naglaro ng mabangis, at ang kanyang mga suntok ay napaka-penetrating. Panoorin natin ang kanyang bilis. Napakababa ng sentro ng gravity. Email address. Panoorin ang paggalaw ng kanyang mga paa. Napakabilis. Bukod dito, ang lethality ng kamao teknike ay napakataas. Malakas ang lakas ng pagsabog. Tingnan natin si Yao Peya. Solong pagwawalis sipa. Ngayon lang, nakita namin ang isang solong sipa sa likod ng binti. Sinipa niya ang braso ni Eugene. Bang-bang. Anuman ang nagsimula mula rito. Isang solong pagkilos. Isang solong sweeper ang nagsisimula. Ito ay tungkol pa rin sa pagkontrol sa distansya. Ang lahat ng mga ito ay ginawa ng napakahusay. Ganito ang paglalaro ng pulang manlalaro. Ito ay tunay na natatangi. Maraming mga anggulo ng pagbabagong anyo. Mataas na pagwawalis, katamtamang pagwawalis, mababang pagwawalis. Gumawa lang si Yao Peya ng isang serye ng mataas na pagwawalis. Sa huling mataas na pagwawalis ng sipa, nag-squat motion si Eugene. Mula dito, dahil dito ay mataas ang pagwawalis ni Yao Peya. Pagdaan sa ulo ni Eugene, ito ay direktang kinuha. Tila kung minsan ang disbentaha sa taas na ito ay maaari ring maging isang kalamangan. Ang shorts na isinusuot ng asul na side player na ito ay shorts para sa mixed martial arts. Kapag nagpalitan ng suntok ang dalawa, ang Yao Peya ay may medyo mahabang pakpak. Kaya isang backhand tuwid na suntok, front hand swing suntok. Malinaw na tinamaan nito si Eugene. Nagsimula na ang ikalawang laro. Nakikita natin na may ginagawa pa rin si Eugene.
Pag-indayog ng katawan at ilang nagkukunwaring pag-indayog. Sinusubukang isara ang distansya at makisali sa ilang mga labanan sa posisyon sa kalagitnaan hanggang sa malapit. Ngunit tignan natin ang pamamaraan ng binti ni Yao Peiya. Malaki ang naging epekto nito kay Eugene. Hindi siya nagmamadali sa pagpasok. Ang laban na ito ay mukhang isang laban sa Muay Thai. Laban sa malayang labanan. Napatingin lang kami sa kamay ni Eugene habang papasok na ako at papasok na. Pagkatapos ng pag-aayos ng mga kamay, Yao Peiya. Pagkatapos ng paatras na flash, agad na kontra-atake gamit ang front hand. Naabala nito ang opensibang ritmo ni Eugene, o kay yakapin. Welga ng tuhod, isang tuhod lamang ang pinapayagan. Pinaghiwalay sila ng referee. Tingnan ang distansya mula sa Yao Peiya. Ito ay napakahusay na kinokontrol. Sweep kick. Sa buong proseso, patuloy siyang pinagsasamantalahan ni Yao Peiya. Hakbang pabalik, at panghihimasok mula sa harap ng kamay. At pagkatapos ay nariyan ang pagwawalis ng sipa na may isang mabigat na suntok. Gawin natin ang isang ito. Walang paraan si Evgeny para pilitin ito. Madaling makapasok. Kapag nasa loob, nakita natin na magagamit ni Yao Peiya ang kanyang embrace shield. Ito ang pundasyon. Kontrahin ang suntok ng kalaban gamit ang kombinasyon ng suntok na ito at maghatid ng isang tuhod na welga. Ngunit sa palagay ko ang asul na side player na ito ay napakalakas din dahil hindi sila gaanong nawalan ng pag-asa. Bagamat sa taas at pakpak na ito, mayroong napakalaking disbentaha. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang ginagawang mas epektibong pagkilos. Sa kabilang banda, ang aming Yao Peiya ay naghahatid ng bawat pagwawalis ng napakalinaw. Mabigat ito, kahit na may isang sipa na nahulog sa braso ni Eugene. Ngunit mayroon pa rin itong malaking mapanirang kapangyarihan. Tignan mo, isa pang malinaw na sipa ng pagwawalis. Tignan mo, matapos maghagis si Eugene ng dalawang tuwid na suntok na yon. Kapag sinusubukang gumawa ng isa pang kombinasyon ng may suntok, agad na ipitin ni Yao Peiya ang kanyang katawan. Gumamit ng ilang mga diskarte sa pagdikit at pagyakap upang mapawi siya. Hindi siya binibigyan ng espasyo para umatake gamit ang mga kombinasyon ng suntok. Isa pang yumuko na umiiwas sa pagwawalis ng sipa, tulad ng pagkilos sa isang pelikula. Ang asul na manlalaro na ito ay may kamalayan sa mga pag-atake ng siko at tuhod sa malapit na saklaw. Hindi masyadong malakas, hindi tulad ng pulang parisukat. Bagamat hindi namin pinapayagan ang mga elbow strikes sa malayang pakikipaglaban, hindi pinapayagan ang labis na pagyakap. Ngunit sa pagtingin kay Yao Peiya sa Eugene na ito, nakikipaglaban siya sa mga combo punch. Ang unang dalawang kamao, agad nilang ginamit ang mga yakap na ito, pamamaraan ng pag-iwas sa kamao. Ang function na ito, iwasan ka agad ang iyong suntok o dalawa. Pagkatapos ng pag-iwas, agad akong lumapit, hindi ka binibigyan ng kaunting espasyo. Ikatlong pag-ikot ng pagpapasya, agad na naglunsad si Yao Peiya ng dalawang magkakasunod na high sweep. Ngunit ang isang ito, nagbigay si Eugene ng napakalinaw na forehand jab. Tinamaan nito ang Yao Peiya. Ngunit hindi pinabayaan si Eugene ng libre. Nakita namin ang bawat suntok mula kay Eugene. Lahat ng tao ay magpapasaya kay Yao Peiya. Nakita namin ang ulo ni Yao Peiya at ang pagyanig na ito mula sa likuran. Ang mga kwintas ng pawis ay nagkalat sa buong singsing. Sweep kick. Nakita namin ang sweep kick ni Yao Peiya na tumama sa braso ni Eugene. Ngunit ang bawat sipa ng pagwawalis ay nagiging sanhi ng paglipat ng katawan ni Eugene. Pinatutunayan nito na mabigat ang sweep kick na ito. Itinulak niya ang lakas ng kanyang buong katawan dito. Isa pang malapit na Muay Thai hug technique. Isang paraan upang labanan ang kombinasyon ng mga pag-atake ng suntok ng kalaban. Napaka-epektibo. Ang mga manlalaro ng asul na panig ay pangunahing gumagamit ng kanilang mga kamao bilang kanilang opensibang sandata. Ngunit sa kasong ito, ang wingspan ay hindi magiging walang kalamangan.
Nakita mo ba kung kailan sinubukan ni Eugene na pumasok? Ginamit ni Yaopea ang malapit na yakap na ito upang makontrol ang kanyang pamamaraan ng pagsuntok. Nang umatras si Eugene, agad na sumunod ang malawakang sipa ni Yaopea. Sa ikatlong pag-ikot, ang pulang side player ay gumagamit ng isang estilo ng pagpindot. Lagi niyang pinipilit ang asul na bahagi. Pigilan ang asul na bahagi, pagkatapos ay gumamit ng tuhod kapag malapit ka na. Umatras ka, agad kong sinimulan ang pagwawalis at pagsipa sa kanila. Napakabigat ng sipa. Ngayon ang mga manlalaro ng asul na panig ay medyo marami rin. Hindi sigurado kung saan magsisimula. Ngayon si Eugene ay tumatama sa bawat oras. Sinuntok siya ni Yaopea. Sapat na ang kanilang paglaban para magtiis ng 3 beses. Hindi bababa sa 3 beses na ganito. Isang malakas na sweeping kick. Ang asul na side player na ito, ngayon ay medyo nag-aalala na siya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Dahil sa sandaling nasa loob, yan ang galing ni Yaopea. Isang mabigat at mabilis na pagwawalis ng sipa. Ipipilit ang Eugene, sobrang pressure. Estilo ng Thailand na may isang pakikipagbuno. Nakaka-relax. Napakalakas ng tunog ng suntok. Mabilis at makapangyarihang pagwawalis ng sipa. Welga ng tuhod. Ngayon ay ganap na ang ritmo ni Yaopea. Ngunit ano ang tungkol kay Eugene? Sa puntong ito, kailangan mong hawakan ang iyong kamay ng mataas. Huwag magpahinga. Sa puntong ito, ang kamay ni Yaopea ay tiyak na sinipa ni Yaopea. Manhid na ito, ang sulok ng singsing. Dumating ang lahat ng mga atletang Thai na ito. Malapit na ang grand finale. Ang huling 1-0 segundo. Tignan natin kung makakapag-ipon si Evgeny ng isang maliit na climax. Sweep kick. Maganda. Mga kababaihan at mga ginoo, ang huling resulta ng laban na ito. Naninibabaw ang Red Fang. The winner is Red Corner, Yod Payak from Thailand!